Sa nakaraan ng ating video, ay nakabantay na nga sa mga magbubukas na portal sa iba't ibang panig ng daigdig, ang mga cultivators mula sa iba't ibang organisasyon, kaya naman pansamantala ay hindi na daw muna nila kailangan pang alalahanin ang Earth. Mga idol, pasensya na at nahihilo-hilo pa ako habang ginagawa yung script ng last video, klaruhin ko lang na si Negrito yung nagsakripisyo ng kanyang buhay at hindi si Heitan, di pa kasi ko tuluyang magaling kaya pasensya na ulit. Samantala sa labas nga ng Dragon Gate sa Earth, ay hinihintay na nila ni Yeting ang pagbubukas ng portal, kung saan matapos itong tuluyang magbukas, ay agad niyang itinaas ang kanyang espada, at ibinigay ang utos sa lahat ng kanilang mga kasamahan, na matapos silang makalabas sa portal, ay agad silang magtutungo sa Royal Capital ng Luniverse. At matapos nga silang makarating ng Royal Capital sa Luniverse, ay sabay-sabay na sinisigaw ng mga ito ang Ninth Dragnet at pangalan ng ating bida, habang sinasabi na andito na sila upang tulungan siya, sabay sabi din sa kanilang mga kasamahan, na umpisahan na ang pag-atake sa mga satanas. Kaya naman matapos silang salubungin ng mga satanas, ay agad na nagsimula ang kanilang matinding labanan, at agad na din ginamit ni Yishao ang kanyang abilidad, habang sinasabi na andito na umano ang lolo ng mga satanas, na magbibigay sa kanila ng makapanindig balahibong laban. At matapos ng maglunsad ng pag-atake niya si Yishao, ay agad din namang nagtungo si Nolan Kay sa mga satanas, at habang masyado nga ang gulat ng mga ito, ay agad din naman siyang naglunsad ng kanyang pag-atake, habang tinatanong kung sa tingin ba nila ay makakatakas sila, sa kanyang mga kamao. Samantala, sunod-sunod na pagsabog naman ang nagaganap sa bawat pag-atake ng talisman ni Tandang Bailey, at matapos nga nitong sabihin na masyado umanong matapang, ang mga mahihinang nilalang na satanas, ay muli niyang inutusan ang kanyang puppet mula sa talisman, upang maglunsad ng pag-atake sa mga satanas. Habang ang mga dating dragnets naman na kambal, ay nagpaparamihan pa din sa kanilang mga napapatay, at matapos nang sabihin ito na lamang na daw siya ng isa, ay sinabi naman ng kanyang kakambal na hihigitan pa niya ang napatay ng kambal niya, kaya naman sinabi na lang nito na mas pag-igihan pa niya ang pagpatay sa mga satanas, kung gusto niya talagang manalo. Pero itong si Zhao nga, ay napapatanong kung anong klase daw kaya ng laro ang nilalaro ng kambal nitong mga nakaraan, dahil ang mga pag-atake nga nila ay tila hindi naman abilidad mula sa laro, at kung inyong ang maaalala, ay may kapabilidad ang mga kambal na gayahin ang mga abilidad sa mga nilalaro nilang video games. At sinabi nga ni Ming Yu, na kung hindi umano siya nagkakamali ay Devil May Cry ang nilalaro nila, kung saan ang ending umano ay patungkol din sa dalawang kambal, kung saan ay pumapatay sila ng mga halimaw, at tila nababagay o halintulad nga daw sa larong yun, ang kasalukuyan nilang sitwasyon. Pero bigla namang sinabi ni Zhao, na matapos umano silang magtungo dito sa Luniverse, ay tsaka palang nila nararamdaman at nakikita, kung gaano kalupit ang digmaan na kasalukuyang kinakaharap ng ating bida. Sunod ay sinabi nga nito, na malamang umano sa nasa taas ng mga pader na kanilang nakikita, sila Negrito, Zuan at ang mga Imperial Dragon Guards, diba? Samantala sa mga pader naman ng Inner City, ay biglang sinabi ng ibang Imperial Dragon Guards, na ngayon ay makakapagpahinga na daw sila, dahil nandito na nga daw ang mga Bronze Tide mula sa Earth, habang ang iba naman ay nabubulol pang sinasabi, na sa wakas umano ay andito na ang reinforcement nila. Pero habang nauubo-ubo nga itong si Uling, ay sinabi nitong hindi pa sila maaaring makapagpahinga, dahil alam na daw niyang mas malalakas silang mga Dragon Guards, kumpara sa mga Bronze Tide. Kaya maaari umanong hindi din sila makatagal, kaya naman kailangan daw niyang bumaba ng mga pader ng Inner City, upang tumulong. Pero bigla ngang nagkaroon ng isang malakas na pagsabog, sa kabundukan sa bandang hilaga ng Royal Capital, dahilan upang mapatanong si Lily Yang sa kung ano daw ang nangyayari. Pero agad nga din niyang naisip na ang direksyon umanong yun, ay ang pinagmulan din ng malakas na pagsigaw na kanyang narinig kanina, at dahil sa magulo o nagkakagulo nga ang mga satanas na kalaban nila ngayon, hindi tulad ng mga naunang hukbo ng satanas na umatake sa kanila. Ay agad din siyang napapatanong sa kanyang sarili, kung ang mga puppet masters daw ba na si Yunyi at Tiger Holder, ay natagpuan na ang commander ng mga satanas, kaya naman hindi na ito makapagbigay ng kautusan sa mga kalaban nilang satanas ngayon. Samantala, sinabi naman ni Yunyi na isa daw talagang henyo ang kanilang hari, dahil tulad nga daw ng sinabi niya sa kanila, ay mayroon ngang mga maestro levels na nagbabantay sa commander ng mga satanas. Pero sinabi naman ni Tiger Holder, na hindi na umano ito ang oras upang banggitin pa niya ang mga yon, dahil ang kalaban nga daw nila ay nagtatangka ng tumakas. Gayunpaman ay tinanong lang naman ni Yunyi,
kung bakit kailangan nilang magmadali, dahil nais pa nga daw niyang paglaruan ang babaeng commander ng mga Satanas. Samantala, palihim namang nagbukas ng portal sa kanyang likuran ang commander ng mga Satanas, habang iniisip na kailangan na umano niyang makaalis sa lugar na ito, dahil ang naging pag-atake nga nila Yuni sa kanya kanina, ay nagdulot ng malubhang pinsala sa kanya. Pero bigla nga ding may naglunsad ng isang malakas na pag-atake sa kanya, at dahil sa bigla din siyang hindi makagalaw, ay napapatanong na lang ito sa kung ano umano ang nangyayari, pero matapos nang tumama sa kanya ang pag-atake ni Cao Qingxi, ay nahati na lang sa dalawa ang katawan ng commander ng mga Satanas. At dahil nga sa nasaksihan nila, ay agad na napatanong si Yun Yi, kung hanggang sa ngayon daw ba ay sa assassination pa din malakas si Lei Zhou o Qingxi, pero nanatili pa din namang tahimik itong si Qingxi, at agad na din niyang sinugod ang isa pang Satanas, na hindi na din nakagalaw hanggang sa mahati din sa dalawa ang kanyang katawan. Samantala, habang patuloy naman ang paglaban ng mga Bronze Tide mula sa Earth, ay sinabi ni Yi Xiao na ang mga Satanas daw pala ay marunong din matakot, gayunpaman ay hindi nga daw nila dapat kaawaan ang mga ito, at agad na ipinag-utos ang pagpapatuloy nila sa pag-atake. Pero bigla nga ding dumating si Chaos, kung saan matapos siyang makalapag, ay agad niyang inararo ang mga Satanas, at habang patuloy nga si Chaos sa pag-atake at pagkain sa mga Satanas, ay napapatanong naman si Yi Xiao kung ano daw ang nasa ulo ni Chaos. Agad na din niya itong itinuro sa kanyang mga kasamahan, at matapos na nila itong tanawin, ay nasabi na lang nila na may nakasakay daw kay Chaos, sabay sabi na yun umano ay ang 9th Dragnet, kaya naman agad silang nagsigawan sa pagbabalik ng ating bida, at sinasabi nga nilang nakabalik na daw ang 9th Dragnet nila. Sunod ay nagtungo nga si Shu sa pader ng Inner City, kung saan ay agad naman siyang sinalubong ni Li Liang at Zuan, at dito nga ay agad na tinanong ni Li Liang kung bakit buhat ng hari si Ming Yuyu, pero sinabi lang naman ng ating bida na hindi niya kailangang mag-alala, dahil ayos nga lang daw si Ming Yuyu at buhay pa din siya. At matapos nang ibigay ni Shu kay Li Liang si Ming Yuyu, ay naisip naman ni Li Liang na wala umanong natamong pinsala sa likuran ang kanilang hari, at yun nga ay dahil sa binantayan ni Ming Yuyu ang kanyang likuran, pero malamang sa yun na din daw ang dahilan, kung bakit maging ang maestro level na tulad ni Ming Yuyu ay nakatulog, matapos ang magdamagang na labanan. Habang si Shu naman, ay agad na nilapitan si Zuan upang tanungin kung bakit matamlay siya, sabay tanong na din kung pagod na ba siya o may natamo siyang pinsala, o kung hindi daw ba sila napakain ng kanilang mga kusinero, dahil sa walang tigil na labanan. Sunod ay binigyan nga niya ng 2 marrow fruit si Zuan, at sinabing kainin na muna niya ito upang makarecover siya at gumaling ang mga sugat niya, sabay sabing siya na daw ang baalang magbigay ng isa kay Negrito, dahil magtutungo pa nga daw siya kila Tandang Zhang, upang mabigyan din sila ng marrow fruit. Pero biglang ang napayuko at natahimik ang dalawa, hanggang sa nanlulumo nga nilang sinabi sa ating bida, na 2,700 na lang ang natitira sa Imperial Dragon Guards, habang si Tandang Zhang at Negrito naman, ay yumao o namatay na. Dahilan upang biglang mapatigil at manginig ang mga laman ng ating bida, at dahil nga sa kanyang narinig ay bigla din siyang natahimik, at habang unti-unting lumalabas ang superpower niya, ay sinabi nitong alam niya naman na may mga namamatay talaga sa digmaan, at alam din niya ang karahasan ng bawat labanan. Kaya naman matapos daw ang naging laban nila ni Ming Yuyu, sa 7 maestro levels na Satanas, ay agad silang bumalik dito sa Inner City, pero ayaw nga daw muna sana niyang isipin ang patungkol sa mga namatay nilang kasamahan. Bukod doon ay ayaw na nga din daw muna sana niyang isipin pa, kung bakit wala ang ibang kasamahan nila matapos siyang makabalik ng Inner City, pero hindi naman daw ibig sabihin ito, natatanggapin na lang niya ng ganun-ganun na lang ang kamatayan nila. Sunod ay biglang ang bumulusok patungo ng kalangitan ang superpower ni Shu, at habang nagliliyab at nababalot siya ng kanyang superpower, ay tinawag nito si Qingkong sa kanyang pangalan, at sinabing lumabas na umano siya, upang harapin ang kanyang malupit na kamatayan. Samantala sa isang lugar naman sa silangang bahagi ng Royal Capital, ay sinabi ng mga tauhan ni Yu Fuyao na unti-unti na umanong umaatras ang mga Satanas, at malamang sa ang dahilan nga daw nito, ay ang matagumpay na decapitation mission ng mga Puppet Masters, o ang misyon na patayin ng commander ng mga Satanas, pero sinabi lang naman ni Yu Fuyao, na nauunawaan umano niya. Dahilan upang mapaisip ang kanyang mga tauhan, dahil maaga nga daw silang dinala at pinasugod ni Yu Fuyao sa laban, pero kahit kailan ay hindi naman siya nakialam sa pagpaplano, kung saan ay hinayaan niya lang daw ang mga nobles na makipaglaban. Bukod doon ay wala nga din daw siyang pakialam sa sitwasyon nila,
Gayon na din sa sitwasyon o nagaganap na labanan sa pagitan nila at Sword Pavilion, at tanging impormasyon nga lang daw patungkol sa Dragon Guards at mga Satanas, ang pinapatutukan sa kanila. Habang si Yu Fuyao naman, ay tinatawanan lang ang decapitation mission na sinabi ng mga tauhan niya, at sinabing malamang sa bumalik na daw si Lu Shu sa Inner City, kaya umatras na ang hukbo ng mga Satanas. Bukod dun ay naisip nga din niya, na malamang sa natatakot ng gumawa ng panibagong hakbang ang matandang si Ching Kung, dahil sa natatakot din siyang matunton o matuklasan ni Shu, ang kanyang pinagtataguan. Malamang nga din daw, na ang matandang Satanas na si Ching Kung ay naghihintay lamang ng tamang pagkakataon, at dahil sa ilang daang taon na siyang naging alipin ni Lu Shen, kung saan ay ilang daang taon din niyang itinago ang kanyang pagkatao, ay naisip ni Yu Fuyao na si Ching Kung daw, ang pinaka natatakot sa kamatayan higit kanino man. Pero matapos ngang makaramdam ng malakas na fluctuation ng superpower ang kanyang alaga, ay bigla itong napatingin sa direksyon ng Royal Capital, at abot tanaw nga hanggang sa kanilang lokasyon, ang pagbulusok ng superpower ng ating bida. At dahil sa ramdam nga din nila ang malakas na fluctuation ng superpower, ay biglang nasabi ng mga ito na napakatindi daw ng kapangyarihang yon, sabay sabi din na huling beses daw niyang nakita at naramdaman ang ganito, nang mag-breakthrough sa Two Worlds Realm ang dating hari na si Lu Shen, sabay tanong kung hindi daw kaya nag-breakthrough na din si Lu Shu. Pero bigla nga ding nagbukas ng isang portal si Yu Fuyao, at sinabi nga nito sa kanyang mga tauhan na sumama sila sa kanya, dahil ito na umano ang tamang oras, at ang oras para makisali na siya sa nagaganap na labanan. Samantala sa eastern part naman ng Inner City, habang patuloy na nagaganap ang matindi nilang labanan, ay ginamit ni Gul Yingfei ang dalawang sword spirits niya sa pag-atake, pero mabilis naman itong naiwasan ng tauhan ni Yu Fuyao, kaya naman sinabi ni Gul Yingfei, na para umanong langaw na aali-aligid ang mga tauhan ni Yu Fuyao, at masyado na nga din daw silang nakakainis. Pero muli ay nilabas naman nito ang kanyang espada, at mabilis nga siyang naglunsad ng pag-atake kay Gul Yingfei, na sinabi namang masyado na daw talaga silang nakakainis, pero bigla nga din siyang napatigil, matapos marinig ang pagsigaw ng isa nilang kasamahan, na kasalukuyang nahuhulog mula sa itaas ng gusali, kung saan ay makikita nga din natin ang portal at alaga ni Yu Fuyao. At matapos nang makita ni Gul Yingfei si Yu Fuyao, ay agad niyang sinigaw ang pangalan nito, pero tinawanan lang naman siya ni Yu Fuyao, habang ang mga disipulo naman ng Sword Pavilion, ay hinanda ang kanilang mga espada para sa gagawin nilang pag-atake, pero muli ay tinawanan lang naman sila ni Yu Fuyao. Pero bigla nga niyang napansin ang ating bida, at agad nga din niyang sinabi na dumating daw si Shu, sabay sabi na alam daw niyang may sapat na siyang negative points, upang mapagliwanag ang pang-anim niyang nebula, kaya naman nagtungo daw siya dito upang kunin ang star chart ng ating bida. Pero habang naglalakad nga siya palayo sa kanyang portal, ay hinugot nito ang kanyang espada mula sa star chart niya, habang sinasabi na kahit kailan ay hindi pa siya nakaramdam ng ganito katinding galit, pero sa tuwing nakikita nga daw niya si Yu Fuyao ngayon, ay hindi niya mapigilan ang kanyang sarili sa pagnanais na patayin ito. Pero kahit pa naglunsad na ng pag-atake ang ating bida kay Yu Fuyao, ay nakatingin pa din naman siya sa dibdib ni Shu, kaya naman agad na sinalubong ng kanyang mga tauhan ang ating bida, upang harangan ang kanyang pag-atake. Habang si Miao Miao naman, ay biglang pinadala sa bituin ng pang-anim na nebula ang enerhiya ng White Flame, kaya naman lalong lumakas ang pag-atake ni Shu, na naging dahilan ng pagkakasira ng kanilang espada, hanggang sa tumilansik na nga sila. At sa kanilang ang paglapag, ay patuloy pa din naman sa paglalakad patungo kay Yu Fuyao si Shu, kaya muli ay sinugod nila ang ating bida upang atakehin, pero mukhang hindi naman magpapatinag sa mga pangkaraniwang maestro level si Shu. At biglang ang damanak ang dugo, dahil bago pa sila makalapit sa ating bida, ay nasaksak na ang isa sa kanyang likuran, at sa kanilang ang paglingon, ay nakita nila si Nieting, dahilan upang mapatanong na lang din ang sinaksak niya, kung saan galing ang panibagong maestro level na ito. Pero matapos nang magliwanag ang kalangitan, ay pansamantala namang natahimik si Yu Fuyao, hanggang sasabihin nga nito ang mga salitang, joy, anger, sorrow, fear, love, hate, desire, at sunod ay sinabi nga nitong ang mga nakikita daw niya, ay daytime starlight o mga bituin sa araw. Sunod ay sinabi nga nito na napakainam umano, dahil ngayon ay may bituin na sa star chart ng ating bida, na nagningning ng dahil sa kanya, o ang tinutukoy niya ay dahil sa galit at pagnanais ni Shu na patayin siya. Sunod ay ginamit nga ni Nieting ang abilidad ng kanyang espada,
sa maestro level na tauhan ni Yu Fuyao upang sirain at pababain ang cultivation level nito, pero bigla nga ding nagbukas ang isang portal sa kanyang likuran, at dito nga ay lumabas ang tauhan ni Yu Fuyao upang maglunsad ng pag-atake. Pero bago pa nga tumama ang pag-atake niya kay Nieting, ay biglang hinaranggan ng isang artifact ang kanyang espada, at sunod nga nating makikita si Zhu Jin, habang naglalakad palabas sa kanyang portal. Kaya naman naglunsad ng sunod-sunod na pag-atake ang tauhan ni Yu Fuyao, pero muli ay madali namang nadepensahan ni Zhu Jin ang kanyang mga pag-atake, gamit ang kanyang artifact. Hanggang sa napasigaw na nga lang ang kasamahan nito, dahil sa sakit na kanyang nararamdaman habang sinisira ni Nieting ang kanyang cultivation, dahilan naman upang mapatanong na lang din ng isa, kung anong klase daw ng teknik ang ginamit o ginagamit ni Nieting sa kanyang kasama. Pero bigla nga ding nabaling sa kanya ang atensyon ni Nieting, kaya naman masyado ang gulat nito, at agad nga siyang tumakbo palayo, pero agad nga din siyang hinabol ni Nieting, kaya naman agad din siyang gumawa ng portal upang makatakas, habang si Yu Fuyao ay pinapanood lang naman ang kanilang laban. Sunod ay naisip nga ni Yu Fuyao, na malamang ay si Nieting na nga daw ang sinasabi nilang kakilala ni Shu sa Ancestral Land, at ayun nga din daw sa natanggap niyang report, ay laging magkasama ang dalawa. Dahil kung nasaan si Nieting ay nandun din si Zhu Jin, at dahil nakita nga niya ang dalawa, ay nasabi na lang din niyang totoo daw pala ang report nila. Pero bigla nga ding nagdilim ang kanyang muka, matapos maramdaman ang pulang liwanag na mabilis patungo sa kanya, hanggang sa mapatanong siya kung ito daw ba, ay walang iba kundi ang ating bida, na habang pasugad kay Yu Fuyao, ay sinabing kailangan siyang harapin at labanan nito, kung nais niya ang star chart ni Shu. Pero tinanong lang naman ni Yu Fuyao, kung talaga bang nais siyang patayin ng ating bida, sabay tanong kung anong abilidad naman daw kaya ang gagamitin, ng patawang tulad ni Lu Shu upang mapatay siya. Sunod ay sinabi nga ni Yu Fuyao, na masyado umanong malakas ang loob ni Shu upang atakihin siya, kahit na hindi pa siya ganap na nakakapag-breakthrough sa Two Worlds Realm, sabay sabing masyado daw talagang maikli ang pasensya ni Shu. Gayunpaman ay perpekto pa din naman daw ito, at bigla ngang nanlaki ang mga mata ng ating bida, matapos gamitin ni Yu Fuyao ang kanyang tali upang pigilan ang pag-atake niya, at ang kanyang paglingon nga sa ating bida, ay sinabayan niya ng kanyang pag-atake, dahilan upang tumalsik at tumama sa pader ng inner city si Shu, hanggang sa tuluyan siyang bumagsak. At sa pagbangon nga ng ating bida, ay bigla itong nasuka ng dugo, dahil ang ginawang pag-atake ni Yu Fuyao sa kanya, ay nagdulot ng lamat sa kanyang espada, kaya naman bigla ding nanlaki ang kanyang mga mata, matapos niyang makita ang lamat sa espada. Agad nga din siyang napapatanong sa kung paano umano ito nangyari, dahil ito nga din daw ang unang beses niyang makakita, ng sandata mula sa kanyang star chart na nagkaroon ng lamat, pero kahit ngayon nga lang daw niya nasaksihan ang ganitong bagay, ay masasabi niyang kakaiba daw talaga ang lakas at kapangyarihan, ng mga cultivators na nasa Two World Realms na. At kung gagamitin nga daw ni Yu Fuyao ang kanyang tali upang balutin at paluputan ang ating bida, ay tiyak na magagaya din siya sa kanyang gourd, na nagkaroon ng lamat noon matapos na mapaluputan ang tali ni Yu Fuyao, na mabilis namang nagtungo sa tabi ni Shu. At tulad nga ng naiisip niya kanina, ay ginamit sa kanya ni Yu Fuyao ang kanyang mga tali, upang paluputan ang buo niyang katawan, sabay tanong kay Shu, kung willing daw ba siyang sumama kay Yu Fuyao sa East State, upang doon ay makapag-loveng-loveng sila. Pero ginamit naman ni Shu ang buo niyang lakas, at agad ngang nagliwanag sa buong paligid, habang pinipilit nitong makawala sa mga tali ni Yu Fuyao, na bigla namang nagdilim ang muka, at tinanong ang ating bida, kung hanggang ngayon daw ba ay tinatanggihan pa din siya nito. At dahil nga sa patuloy na pagpupumiglas ni Lu Shu, ay muling ginamit ni Yu Fuyao ang kanyang abilidad, at sinabing wag daw siyang sisihin ng ating bida, dahil kung hindi siya madadala sa santong dasalan, ay dadaan niya ito sa santong paspasan, o puwersahan. Pero bigla namang dumating si Carol, na agad ding naglunsad ng pag-atake gamit ang mga kidlat, at sa paglingon nga ni Yu Fuyao, ay bigla namang lumabas mula sa lupa si Xiao Yu, kung saan gamit ang abilidad ni Anthony, ay gumawa ito ng malaking balye na mayroong sungay. Sunod ay makikita nga natin si Xiao Yu, kung saan habang nakasakay siya sa kanyang balye na, ay napapalibutan siya ng mga bulaklak mula sa kanyang superpowers, habang si Carol naman, ay tila isang anghel na bumaba mula sa kalangitan, at mayroon nga siyang 6 na pakpak, at magkasabay nga din nilang sinabi, na wag na umanong subukan pang kunin o tangayin ni Yu Fuyao, ang ating bida sa kanila.